naman ang ating vlog kahapon. Pagka-uwi ko kahapon, galing ng bayan, inaya agad ako ni RJ na magpunta naman kami sa Bungabon. Meron kasi kami kailangang bilhin doon na gamit niya mga mima, and then sabi ko naman, go, tara. Naghilamos na lang din ako niyan mga mima kasi napakainit sa bayan, sus ko po. Parang di ko naman kayang dumiretso sa Bungabon mga mima na walang hila-hilamos, napakalagkit ng aking festlock. Tignan nyo nga si Pepsi mga mima, pinagpapawisan talaga. Alas 3 pa lang kasi ng hapon niyan, sus ko po katirikan ng araw, pupunta kami ng Bungabon naka-single. Nice. And then, buti na lang din may nahagilap akong sombrero kasi talagang hindi ko mahagilap yung mga sombrero ko mga mima. Kaloka talaga. Pagod-pagod pa nga ako niyan mga mima na nanggaling ako ng bayan. Pero dahil hindi naman ako ang driver papunta sa Bungabon, okay lang din. Natutulog pala si Bebo mga mima nung iniwan namin siya dun sa bahay. So, binili na lang namin siya sa aking biyanan. Si Kuya Sander naman nasa school nung time na yan, kaya kaming dalawa lang talaga ni Pepsi ang nagpunta sa Bungabon. Sasaglit lang din naman kami sa Bungabon mga mima dahil ang kalangitan nagbabadya ng ulan. And then habang nasa biyahe kami mga mima, ang aking panyo nalaglag. Kaya sabi ko kay RJ, tara kunin natin, sayang naman yun kung hahayaan na lang. Kaya ayan, buwelo na si RJ pabalik. Pero alam nyo mga mima, pag ako ang nagda-drive, ayaw ko yung mga ganyan. Yung meron nalalaglag na halimbawa, yung panyo nga, tapos babalikan, ay naiirita talaga ako sa ganun. Charis lang. Hindi ko rin alam mima kung bakit ganon. Siguro dahil malayo na ako tapos babalikan ko pa. Yung mga ganun. Pero syempre dahil si Pepsi naman ang driver, no choice siya. Kailangan namin balikan. Kasi mainit doon. Sigurado wala akong pamuna sa aking festlock. Hayan nga at gumilid siya and then bumaba na rin ako para kunin ang aking panyo. Buti na lang hindi nagulungan ng mga motor. Pagdating namin dito sa Bungabon, meron kami nakitang jogger. So sabi ko kay RJ, magtingin siya at baka may magustuhan siya. Katibilis na ang nagpili. Pero sa totoo lang, ang hanap talaga niya dyan mga mima is pantalon. Pero wala naman ako makitang pantalon. Sabi ko okay naman yan ni jogger. So ayun, nung una may napili siyang itong brown and then yung blue. Sabi ko ayoko yung color blue. Pumili pa siya ng ibang kulay kasi nga yung blue para namang uniform. And then nagtanong ako doon kay ate na nagtitinda na baka may iba pa silang kulay na ganyan. As ayan, nag-abot siya ng color gray. Sabi ko ayan, ok, mas okay yan kaysa doon sa color blue. Tapos sabi ko kay RJ, mag-fit siya kasi hindi pwedeng hindi niya i-fit yan. Mamaya masikip eh, di ba? Mas maganda na yung sigurado. And then pinapunta lang siya ni ate doon sa may bandang loob. Si ate na nag-adjust na nagtitinda, doon naman siya sa gilid. Pero kahit naman tumingin siya kasi naka-short naman si RJ eh. At yan yung fit sa kanya ng color gray. Yan, sabi ko medyo maluwag pero yung fit niya, yun ang gustong fit ni RJ. Tapos itong brown naman yung nabetan ko na fit sa kanya. O diba mga mima, sakto lang. Large pala ang size niyan mga mima. Tapos yung isa naman XL. Tinanong ko si RJ ng ilang beses dyan mga mima kung bet niya ba kasi baka mamaya di niya pala bet o diba? After niyang isukat yung jogger mga mima, may nakita naman siyang cotton short. Tas ayan, nag-fit din siya ng 2 piraso. Diyan sa short mga mima, ako rin ang namili ng kulay niyan. Pero maganda naman diba? Nagustuhan din naman ni Pepsi yung napili kong 2 short mga mima. So yung 2 kinuha na rin namin yan. After namin dito kila ate at nagbayad, pumunta naman ako dito sa butika mga mima. Bumili lang ako ng aking vitamins mga mima na B-complex at kailangan na natin yan dahil tumatanda na tayo. Kailangan na natin uminom-inom ng mga ganyan. Tapos si Pepsi nagpabili siya ng kanyang Gaviscon kasi pasaway siya. And then bumili ulit ako ng aking pabango na Katingko. Yes mga mima, Katingko is life na talaga ang inyong mima bells. Kaloka, meron pa nga akong stock niyan sa bahay pero bumili na rin ako dahil nandito na rin naman kami. Yun lang naman yung binili namin sa butika mga mima bells and then umalis na rin kami ni Pepsi. At dahil nandito naman na din kami sa Bungabon, sabi ko kay Pepsi tara daanan si Erica at may kukunin din kasi ako sa kanya mga mima bells. Mabuti na lang din natandun sa kanilang kyohay si Bessie kaya ayon pupunta kami. Apang kami mula makiinom ti danom, takno libre o jiva. Hi, kambal! Mel, dito na. Hi! Grabe naman to, paka-ready naman itong kainin. Nakita ko sila tito, sabi ko, Oh, Jiva, ang sharp naman ni Erica Dorn. Super nakaayos nga si Beshi. Sabi ko nga, saan ang lakad mo? Kaloka ka na, dito ka lang sa bahay, pero para kang pupunta ng debu. Sana all na lang ganyan ka freshness kapag nasa bahay lang. Oh, Jiva. Nice. Sabi ko nga sa kanya na alis na kasi ang stress mo sa buhay, girl. Kaya ayan, lumiwanag ang buhay. And then, sabi ko sa kanya dyan mga mima, may bago ako nakikita sa aurahan niya. And ayun, napansin ko, nagpalight pala siya ng color ng kanyang hair. Ganun ba talaga pag naba-broken girl? Talagang ang buhok ang dapat galawin. Charis! Love ya! So, sabi ko sa aking best friend, mas bagay niya yung ganyang color ng hair. Mas mukha siyang mabait. Pero mabait naman talaga yan si Erica Bells mga mima bells. Ewan ko ba kung bakit kasi naluloko tong babaitan na to. Kaya nga sinasabi ko sa kanya, gayahin niya na lang ako na maging dragon. Rawr!
Charis lang mga mima, hindi tayo brainwash for today's video. Habang nagchichikahan pala kami niyan ni Erica, nandito lang pala si Pepsi sa aking tabi. And then nagpaalam na rin kami niyan kay Erica mga mima kasi 5 PM na rin yan, mahirap nang abutan ng ulan sa daan. Alam niyo mga mima, matangkad naman talaga ako eh. Huwag niyo na talaga akong ididikit dito kay Erica Paula. Kahit ipagtanong niyo pa yan sa tropa ko dito sa barrio, ako ang pinakamatangkad. Nice. In all fairness girl ha, ngayon ko na lang napansin sa video, iba pa mamulaklak mo ngayon, masyado kang blooming. And I like it. After naming mag-bye-bye kay Erica Paula, dumaan muna kami dito ni Pepsi sa palengke, nag-aya siyang bumili ng ika-kwek-kwek. Masipag nga kasi magluto-luto si Pepsi, di ba mga mima? Kwek-kwek is my favorite, so sabi ko, tara, go. And then, bumili na rin ako nitong kikiam. Ayan, namimili ako, hindi ko alam kung anong masarap dyan na kikiam. Pero nagkamali pa ako ng dinampot, shoot, hindi masarap yung nadampot ko. Buti nga isang balot lang ng kikiam ang aking kinuha. Dapat kasi dadalawahin ko yan. And then, bumili lang din ako ng 2 balot ng itlog pugo. Yung isang plastic ng itlog pugo mga mima is 40 pesos. Hindi ko lang alam kung ilang piraso yan at hindi ko na siya nabilang. And then, tinatanong ko rin si ating nagtitinda kung meron ba silang tindang food color para naman makatotohanan ng ating kwek-kwek, di ba? Si Pepsi na mukhang balot, eto, namimili ng balot niya. Bumili lang siya ng 6 na piraso niyan mga mima, 15 isa. Sabi ko nga bakit kalilit naman ng mga balot na ito? Tapos yun, kinalkal ko yung ilalim mga mima, andun yung mga malalaki, tinatago nila yung malalaki sa ilalim. Bali, yung mga pinagkukuha na yan ni Pepsi mga mima, ibinalik ko yan, pinalitan ko ng malalaki, abay 15 pesos, di ba? Mamili ka na ng malaki. Yang balot mga mima, hindi ako kakain yan at ayoko namang high blood na naman. Pero kakain ng kwek-kwek, ano mga mima? Sinong niloloko mo? Charis! At dahil nandito na lang din kami sa Bungabon, syempre dadaanan ko na tong kulang na notebook ng Kuya Sander. Ayan o, ang dami-dami nila. Nag-aalala pa ako kanina mga mima, sabi ko baka na out of stock na. Syempre nagbilihan na ng gamit sa school, diba? Pero ayan, napakarami pa rin, napakabongga talaga. Bumili lang ako dyan ng 4 na notebook ng Kuya Sander mga mima and then itong folder kasi nagchat din yung teacher niya na kailangan daw nila ng folder with fastener. Tsaka niyang kulay blue na folder na yan, kailangan daw nila yan pero nakalimutan ko na kung anong tawag dyan. And then bumili rin ako ng activity notebook niya na color blue. Oh Jiva, all is blue. Yan lang din ang binili namin mga mima tapos nagpunta na kami sa counter at nagbayad. Medyo nakakapagod talaga tong araw na to mga mima, parang maghapon yata nasa layasan na kiss. Idagdag pang malakas ang aking menstrual cycle, kaloka. Pero okay lang yun mga mima, at least naasikaso namin ang dapat naming asikasuhin dito sa Bungabon. After pala namin dito mga mima, lumipat naman kami dito sa kabila. Kasi nga merong hinahanap si Pepsi. Hindi ko naman alam kung ano hinahanap niya. Di niya rin mahanap-hanap yung hinahanap niya. Gets nyo? Pakiintindi na lang mga mima bells. Ano? So yan, naglakad-lakad lang kami hanggang dulo. Talagang dumulo kami pero hindi talaga namin nakita ang kanyang hinahanap. Charis lang mga mima, syempre alam ko kung anong hinahanap ni Pepsi. Sadyang wala lang silang stock nung kanyang hinahanap. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yun mga mima. At dahil wala nga hinahanap ni Pepsi, inaya ko na rin siyang umuwi at hapon na ako'y napapagod nakakalakad. But, bago yon dumaan muna ako dito sa 7-Eleven at ako'y nauuhaw. Alam niyo ba mga mima, paborito ko yung ice cream ng 7-Eleven. Yung nandun sa may machine nila, yung tagto 20. Gustong-gusto ko yun, basta nagagawi ako dito sa Bungabon. Nag-stop over talaga ako dito sa 7-Eleven para kumain ng ice cream. Ayoko yung cornetto, ganun lang yung gusto ko. Kaso sad to say, lagi siyang hindi available. Kaya ayan, ako'y nag-slurpee na lang. Bet ko rin naman to. Mas bet ko lang talaga yung ice cream. So after namin dito, umuwi na rin kami mga mima. And that's it for today's mini vlog. Thank you for watching. Bye-bye!